At eto na, kasama po natin sa linya. Unahin natin itong kontrabigay kasi nga nitong nakaraan nagpirmahan po kasamang iba pang ahensya ng gobyerno dito sa kontrabigay itong laban kampanya po ng COMELEC para nga po sa laganap na vote buying ngayon. Kausapin muna natin sa linya na Attorney George Garcia. Magandang umaga po, Attorney. Magandang Chairman. umaga po, Ma'am. Sir- Magandang umaga rin po, Sir Ted. Sa ating po mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Chairman, Attorney, ito na nga po. Umpisahan natin dito po sa kontrabigay. Ano po ang pangunahing layunin nitong kontrabigay? At ito na po ba ang tutugon sa mataas nga po na bilang ng vote buying dito po sa ating bansa? Ang pamimili po ng boto, Ma'am DJ Chacha, ay modern cancer ng ating demokrasya. Ibig sabihin, hindi nakakapamili ng tamang ating mga kababayan at ang mga nahahalal, yung mga namimili ng boto. Kung kaya kinakailangan, masugpo natin ang pamimili ng botong yan at yan ay magsisimula ngayong tomorrow po, unang araw ng campaign period para sa national candidates, sa senador at saka sa party list. Kinakailangan kampanyang yan mapaigting upang walang lumabas na pera, pangako o kaya kahit anong in-kind sa ating mga kandidato at sa ating mga political parties papunta sa ating mga botante. Lalong-lalo na yung mga ilang araw bago mag-eleksyon. At syempre yung papaigtingin natin yung kampanya against abuse of state resources. Napaka-importante po yan sapagkat pondo ng sambayanan yan, hindi naman nila pondo yan, hindi naman nila pera yan para gawing parang pocket money na pinamimigay ng gano'n na lamang sa ating mga kababayan. Yung sinasabi niyo po ngayon na ito po ang mas maigting na kampanya nga ng COMELEC para labanan itong vote buying. In the past, Chairman, ano po ba yung nagawa niyo na bago dito sa kontrabigay at paano niyo pa po mas hihigpitan yung pagpupulis dito po sa mga bibili ng boto at tatanggap din po ng pera galing po sa ating mga politiko? Nung barangay and SK elections, napatunayan po natin na pwede naman pala magkaroon ng ganung mabigat na kampanya laban sa pamimili ng boto. Kaya naman wala pong nakapamili ng boto gamit ang mga makabagong platform katulad ng GCash at Paymaya sapagkat nagkaroon po tayo ng pinaigting na relasyon sa kanila. Sila po mismo nagbigay ng commitment at sila mismo nagpulis sa sarili po nilang mga negosyo kung kaya wala nakapagpadala sa kanila. Kahit ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council ay nag-issue na kanyang-kanyang circular upang hindi magamit ang banking system o itong mga gantong klaseng platform para po makapamili ng boto. Ngayon darating na eleksyon, naandun po sila nung kami mag-launch ng kontrabigay committee namin at nagbigay muli sila ng kanilang commitment na tutulong sa COMELEC upang mapigilan ang pamimili ng boto na katulad po nito. At the same time po, may mga presumption kami na nilatag na wala po sa mga dating patakaran ng COMELEC. First time, katulad halimbawa ng presumption na halimbawa may dala kang indelible ink, 2 araw bago mag-eleksyon, yan po ay ipipresume namin kung may mga dala kang ilang election paraphernalia na engage sa vote buying. O kaya naman may dala kang kalahating milyon with other election paraphernalia na paikot-ikot ka sa barangay, ipipresume ka namin na engage sa vote buying. O kaya naman merong mga nakapilang mga mamamayan, mga tao, botante sa bahay ng kandidato at pagkatapos pag lumalabas may mga dala sila mga supot o plastic na may mga lamang goods, ipipresume namin na engage sa vote buying yung mga kandidato at napakadami pa po. Yan ay wala sa mga dating patakaran pero minarapat ng COMELEC na gawin po ito dahil hindi naman ito pinuprohibit o pinagbabawal ng anumang batas. Yung sinasabi niyo po ngayon, yung sa digital, maintindihan natin, baka mas madaling mapulis yan ng COMELEC at ng mga stakeholders natin involved dun sa digital transactions. Pero yun ang nangyayari ngayon, halimbawa sa mga barangay, sa buong panig po yan ng bansa. Paano niyo po gagawin yun? Parang mahirap po yata yung chairman. Babantayan niyo lahat ng kandidato sa kanilang mga kabahayan kung may lalabas ng mga tao na may dalang sobre. Kayo po ba'y may koordinasyon sa ating mga barangay chairman na ipagbigay alam sa inyo, ito pong mga bibili ng boto at gagawin kaya po nila yun? Una po muna, dapat maunawaan ng mga kababayan natin, ang vote buying, it takes two to tango. Hindi pa pwedeng isa lamang ang mamimili ng boto. Dapat merong bibili na boto o nagbebenta ng boto. Naniniwala po tayo, katulad nung nangyari ng barangay and SK elections, yung mga magkakalaban sila ang nagbabantayan. Alam niyo po, ang barangay kasi, base sa desisyon ng Korte Suprema, sa kaso ng Quintos versus COMELEC, sinasabi, apolitical sila pag filing ng candidacies pero pagka nagkatapos na eleksyon at nanalo na, sila ay political na. Pwede mga kampanya, pwede sumuporta sa mga kandidato. At dahil po dyan, kaya po ang atin po, ang approach natin
ay hindi po nakafocus sa kanila kung hindi nakafocus sa Philippine National Police at iba pang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan. At the same time, syempre kakailanganin natin ng sambayanan na kinakailangan mag-report sa amin kahit pictures lamang, kahit na text lamang doon sa amin pong mga ilalatag na mga numero upang ma-report kaagad sa amin magka-aksyon ng COMELEC. Dapat may aksyon, hindi yung nagre-report pero walang aksyon. Nung barangay SK, 7,500 ang inisyuhan natin ng show cause orders, 253 na nanalo na barangay chairman ang hindi po namin pinroklama dahil sa mga pending na premature campaigning cases at that time at vote buying cases. Yan din po yung gagawin natin. National man o lokal na candidates, ipapakita natin na wala po tayong pantay-pantay po ang magiging trato natin at wala po tayong kikilingan. Pag pinaubaya mo sa barangay chairman yan, hindi maitatanggi ang pasimuno ng vote buying ay ilan na mga barangay chairman. Opo, Sir Ted, madami na rin po naman tayong nakita nung mga nakakaraan kung kaya ang focus po natin talaga yung mga cause-oriented groups, Opo. ang ating po mga ilang ahensya ng pamahalaan at lalong-lalo na Sir Ted, yung kampanya sa abuse of state resources. Alam naman po natin, talaga namang kumaipamigay parang sila at kanila yung pondo at pagkatapos sila pa ang namimili ng mga benepisyaryo, hindi mabibinipisyuhan yung sa palagay nila ay kalaban sa politika. Opo, sige po. So dito ho talaga ang importante po yung pakikipagtulungan ng mga mamamayan, no? Basically po, yun eh. So ano ang paraan po, Chairman, para mag-report sa inyo? Picture yan, video yan, at detalye po ng vote buying. Paano po, Chairman? Sir Ted, kahit po hindi detalyado, nung pong barangay SK, meron po kami mga nilatag na mga numero at ganyan din po ngayon, maipadala lang po sa amin yung mga pictures, kami po ang mag-iimbestiga, kami ang mag-uutos sa mga local COMELEC natin na magkaroon ng malawak na investigasyon, kami po ang magpa-file mismo ng kaso and at the same time, kami rin po mangangalap ng mga ebidensya na. Kinakailangan lang po natin ng tulong ng mga kababayan katulad ng inyong nabanggit, maipadala lang po sa amin saan nangyari yan, anong may mga pictures ba, kahit paano, para po masimulan po namin yung investigasyon. Kung dati-rati kinakailangan ang mga magko-complain, mag-strengthen ng kanila pong complaints, ngayon po kahit hindi, COMELEC po at meron pong kaming Committee on Kontrabigay na inataasan namin at binigyan namin ng kapangyarihan na mag-initiate ng mga kaso laban sa mga kandidatong umaabuso. Sige po. Kasi ho naman usually ang bilihan ng boto laganap sa local, kasama diyan ang congressional. Sa mga senador ho naman, eventually yan kapag nasa dulo ho o nasa laylayan ng bilangan, may mga operasyon. So napaka-importante nga po ito na ito'y ating ulit-ulitin habang papalapit po ang halalan na inyong kampanya. Kumusta po, Chairman, yung pong hinihingi po na exemption ng DSWD para po sa panibagong tranche ng AKAP? Mga nakakatatlong linggo na po, Sir Ted, nung tayo makatanggap ng pangalawa na request for exemption at ito po hindi pa natin inaaksyonan. Ang kadahilanan, Sir Ted, sapagkat yung una pong binigay natin, although maliit, na hinihingi po nila na exemption, ay may mga condition po doon na sa ating palagay hanggang sa kasalukuyan, with all due respect po, ay hindi pa nako-comply. Lalong-lalo na po, Sir Ted, yung pagsasubmit sa atin, nung guidelines kung paano masisiguradong ito'y maipapatupad ng tama, mabibigyan ng tama yung mismong tamang beneficiaries at hindi ito mapapariwara at kung kanino lang maibibigay. Sa kasalukuyan po, Sir Ted, naghihintay pa rin tayo ng naikomit na guidelines po na isusumite dapat sa atin. Opo, ano ho ba ang habang tayo nakaantabay dito po sa hinihingi yung requirements po sa DSWD, ano ba ngayon ang pwede pong ipagpatuloy lamang na mga programang pampinansyal at tulong po ng DSWD? 4Ps, AIX, paano po? Sir Ted, technically po sa panahong ito, lahat po ay pwedeng ipamigay pa. Wala pang prohibisyon, wala pong limitasyon, subject lang doon sa limitasyon na meron yung ahensya ng pamahalaan. Yung pong social services ban na tinatawag ay papasok lang 45 araw bago mag-eleksyon. Ibig sabihin po yan, magsisimula pa sa March 28. Diyan po natin makikita yung medyo pagkakaiba o yung loophole ng batas. Saan po kayo nakakita, may kampanya na tayo by tomorrow sa national positions and yet yung prohibition, Sir Ted, na nakalagay sa Omnibus Election Code ng 1985 ay sa 45-day period pa ng kampanya. Nangangahulugan, Sir Ted, yung binigay naming exemption at yung mga kondisyon dyan ay maa-apply pa lamang mula po March 28. Hindi po kasama ngayong araw na ito onwards.
Ayun, sige po. So, well, yan nga po ang batas ka ninyo, no? At ano ho bang sabi po ng DSWD chairman? Kailan ho sila magsusumite sa inyo ng hinihingi nyo requirements para po sa AKAP? Nung pong isang linggo tayo nagkaroon ng pagdinig sa Senado at yan po yung paulit-ulit natin binanggit kahit po nung komite, yan din po yung binabanggit sa ating pong DSWD. Ang sabi po ng DSWD, tapos na po sila sa guidelines, subalit ito po yung naisumite pa sa I think sa DBM para po aprubahan. Ang sinasabi lang po natin is ano ba at kanino ba talaga ang patungkol diyan sa AKAP? Yan ba ay para sa yung daw pong mababa sa minimum ang kita. Ang sabi naman po ng ibang umattend sa hearing, yun daw pong mga nakatatanda, lalong walang kita po yun. So bakit wala sila at the same time, sino ang gumawa ng listahan o kung may listahan ba? So lumalabas po, sabi po sa pagdinig, wala daw po pong listahan pa at mag-a-apply pa yung mga mabibinipisyohan. So medyo nagiging malabo po sa part po namin, Sir Ted, yung bagay na yan. Kung kaya sabi natin, tingnan namin yung guidelines kung paano at sino talaga ang tunay na benepisyaryo. Kanino mang gagaling yung listahan ng bibigyan. Opo, sige po. So, ito hong oplang baklas ninyo, kasi nga po bukas po simula na ng official campaign period for senators and party list. Starting tomorrow po, ano po magiging panuntunan natin dito ho sa mga naglalakihang billboard sa mga expressway at maging sa kahabaan ng EDSA at sa ilang pong mga pangunahing kalsada po sa buong bansa? Sir Ted, bukas po magsisimula kami ng Operation Baklas sa buong Pilipinas. Mga local COMELEC namin, mamumuno po dyan. Subalit, again, gusto ko lang pong ipaalala sa mga kababayan natin po sa pamamagitan ng inyong programa, Sir Ted. Napakalimitado po ng pwede namin matanggal o mabaklas sapagkat, Sir Ted, dahil nga po sa desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Diocese of Bacolod versus COMELEC at dalawang kaso pa pagkatapos po nito na sinasabi, Sir Ted, hindi namin pwedeng galawin yung mga nasa private properties sapagkat yung private property, Sir Ted, ay covered ng property ownership, yung karapatan na may-ari doon sa property, ano man po ang usapan nila doon sa naglagay o doon sa kandidato. So long as may pahintulot yung mismong kandidato o yung mismong may-ari na maglagay sa kanya pong pader, sa kanyang bubong, sa kanyang bahay, sa kanyang building, ay wala pong magagawa ang COMELEC. So therefore po, yung pong nasa public places lang ang pwede po namin matanggal o mabaklas. Paano po kung yung private property ho ay building na may kaukulang pong billboard provision? Yun ho ba ay kasama doon sa Supreme Court exemption? Lumalabas po, Sir Ted, yes, sapagkat private property po yun at hindi po namin magagawa. In fact, Sir Ted, naging issue po doon sa kasong binanggit ko, paano kung sobrang kalalaki naman ng mga nilalagay? Talaga namang sobra na sa 2x3. Ang lumalabas po pag sa private property, Sir Ted, wala pong size limitation. Dahil sabi po ng Korte Suprema, the bigger, the better. Part po yun ng tinatawag na freedom of expression and freedom of speech ng mismong may-ari ng property. So itong mga may building diyan sa kahabaan ng EDSA na kung saan po mayroong mga provision for billboard, maaring mag-invoke yung kandidato na pumayag yung property owner, kaya na pagkalaki-laki ng billboard ko, pwede po ganon? Yung pong property owners, yes, yung po ang magiging depensa niya, pero susulatan po namin yung lahat ng kandidato patungkol doon sa mga nilagay nila at sasabihin namin may violation sa 2x3 size din po yon. So sila po ang bahalang gumawa ng paraan upang ipatanggal ito. Sapagkat sa bandang huli, Sir Ted, at may notice kami at kinakailangan matanggal ng 3 days, otherwise, pwede namin kasuhan yung mga kandidato na hindi po tatalima dito. Sige po, sumuli kaming makikipag-ugnayan sa inyo, Chairman, dahil ating po ulitin lamang katuwang po ninyo ang aming pong himpilan, ang aming programa para po sa inyo pong ginagawa ngayong kampanya para po sa halalan. Salamat po na marami, Chairman. Salamat po, Sir Ted. Ma'am DJ Chacha, mabuhay po. Thank you. Yan po si Chairman George Garcia ng COMELEC.